Now, sabi kanina, di ba, godly influence. Sa panahon ngayon, alam natin na marami, di ba, na mga naglalabasan sa social media, in even FB, TikTok, Instagram, kahit sang mga social media or even TV na mga influencer. So, ibig sabihin, marami silang nai-impluensyahan. Marami nagpa-follow, di ba? But the bottom line is, ano ang impluensya ba nila? O meron sila? Mabuti ba or hindi? So, influence is both a privilege and responsibility. Pribileho po ito at saka responsibility natin. Why? Because it has the power to affect someone else's life or persuade a person toward a particular course of action to do this, to do that, di ba? So, makikita natin that influence can be either purposeful, yung baga may purpose siya, or passive. Either unconscious or conscious. Pero sabi nga, but whatever form of influence take, sabi niya, yung pinakamahalagang factor na dapat meron tayo is it should be godly influence. Amen? So, kaya ang pag-uusapan po natin ngayon is about godly influence. Lahat tayo, I believe, di ba? We influence someone. Yun lang pagpunta natin dito, may nai-impluensyahan tayo, di ba, na isasama natin sila sa church o minsan sa cell group, di ba? That is a godly influence, I believe. And I thank God marami sa atin dito ngayon. Di ba? Even ang families natin, nadadala natin, that is one of the godly influence. Now, question is, when we say godly influence or influence, masama ba ito or mabuti? Kasi makikita natin even yung sa mga commercial, di ba, sa social media, especially sa TV, gumagastos sila ng malaki. Even others, gumagastos sila ng milyon-milyon para lang ma-influence tayo. Kung anong kakainin natin, ito masarap ito, ganito. 'Di ba? Or even ang iinumin natin, itong kape na to, nakakapagpapayat ito. That is influence. 'Di ba? So, even yung mga pananamit natin, what should we wear and how we are going to wear it. Lahat po ito influence yan. And many people without knowing is, sometimes, 'di ba? Sabi ko nga po kanina, it can be purposeful or passive. Or it could be conscious or unconscious, nakakapag-influence tayo. And sometimes it can be very good, it can be very, very good, or sometimes it can be evil. Depende. So, all of us, lahat tayo, we influence someone. Diba? May nai-influensyan tayo. Now, sabi ko nga po, but whatever it is, sabi nga, it should be a godly influence. Bakit? Kasi godly influence helps people understand the gospel. Matutunan nila ay yung gospel, lumago sila sa pananampalataya sa salita ng Diyos. They walk in righteousness, maglingkod sa Panginoon, di ba? Or mag-obey sa Lord. And then, mag-support sa work ng Panginoon and spread the message of salvation. Yung makakilala sila sa Panginoon. So, a godly influence is one who moves others towards God's agenda. Ini-impluensya natin sila na tanggapin ang Diyos bilang kalan Diyos at tagapagligtas. Ini-impluensyahan natin sila na sumunod sa Panginoon. Diba? Ini-impluensyahan natin sila na mag-serve kay God. Or ini-impluensyahan natin sila na to grow spiritually with their relationship with the Lord. And follow Him all the days of their lives. Amen? Agree po ba tayo doon? Pero sabi nga, bago natin ma-impluensyahan yung iba, yung ibang tao,
kailangan, sabi nga, bilang tayo as an influencer, kailangan we also must be under God's influence. Amen? Nagsisik tayo ng direction kay Lord, sumusunod tayo sa mga salita niya. At syempre, sabi nga, being where we are supposed to be para tayo magamit ng Diyos. Pwedeng sa opisina mo, sa school mo, sa family mo, surrounding mo, sa mga friends mo, lahat. 'Di ba? Now, as a children of God or believers, tayo mananampalataya, may responsibilidad po tayo na maging godly influencer sa ating mga salita, sa ating mga action, even personality. Pwede nating pwede nating magawa yon. Now, makikita natin that in Book of Daniel is an example of whose godly influence na na-reach niya yung surrounding him at yung mga kakilala niya para ma-impluwensyahan niya. Sa Book of Daniel, which is si Daniel, ang pag-uusapan natin dito. Isa siya dun sa mga naka-influence, di ba? Na bilang isang youth, siguro as a young people, na isa siya sa nakilala sa Bible na marami siyang na-impluwensyahan. Di ba? Kung kakilala niyo po si Daniel, kung mababasa niyo yung Book of Daniel, siya po yung a Jewish youth na in-exile siya o dinala siya sa Babylon by King Nebuchadnezzar. Party po siya ng mga Jewish teenager na pinili para i-train sila sa Babylon culture for 3 years para maglingkod sa hari, di ba? So during his lifetime, Daniel was a godly influence to his friends, the king's servants, 3 Babylon kings and 1 Persian king. So, sabi ko nga po kanina, lahat tayo may privilege and responsibility to influence our family, our children, our friends, and other people. Bakit? Kasi meron tayong awesome power of the Holy Spirit na mag-i-empower sa atin to be a godly influencer to those around us. Amen? Now, so, pag-uusapan natin, sabi nga, what are the requirements or principles that make us different from in a person's life today at yung mga susunod pa? So, bilang isang godly influencer, ito dapat ang meron tayo or dapat magkaroon tayo. Amen. Number 1, strong conviction about God's Word. So, makikita natin, a conviction is something we believe because we're convinced and persuaded that it's true, and that's how we should feel about God's Word. So ito yung strong conviction na naniniwala tayo at kumbinsido tayo na ito ay totoo, di ba? Na ito ang dapat maramdaman natin sa salita ng Diyos. Kailangan, sabi nga, we must believe that the Bible is the Word of God. It's infallible, never wrong, and inerrant, or no error. Ito yung salita ng Diyos na buhay na mayroon siyang mga kasamang principles na paano tayo mamumuhay. At dito rin tayo i-judge ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi if we don't have the basic principle about the Word of God, and if you don't believe and your conviction is not based on the Word of God, anong mangyayari? Wala. Sunod-sunod na lang tayo, para nga tayong hangin, sabi na sumusunod na lang. At pag dumating yung difficulty o trials, problema o kahit ano paman, ang mangyayari, makakapag-desisyon tayo based na lang sa ating preferences rather than the truth of the Scripture.
hindi na sa Word of God. Amen? So, a conviction is something we believe because we're convinced and persuaded that it's true. Kasi bakit? Pag malakas ang conviction mo, hindi ka matatakot. Amen po ba? Hindi ka magda-doubt. Hindi ka masusulsulan. Or hindi mo siya ipagpapalit. Diba? Hindi ka masusuhulan kahit anong sabihin. Amen po ba? So, question is, what basic principle you hold dearly in your life? Ano ba itong basic principle na pinangahawakan natin sa buhay natin that you won't give up on any under circumstances or under any condition? Yung kahit ano pang kondisyon ibigay sa'yo, hindi mo siya ipagpapalit, hindi ka mag-give in, di ba? Yung godly conviction na no matter what, hindi mo siya i-compromise. Kasi hindi pwedeng yung godly conviction is, you are saying like this, naniniwala ako, eto yon, but living different life. Hindi po ganon. Hindi mo pwedeng sabihin, naniniwala ako dito, pero iba ang ginagawa natin. Amen? Now, makikita po natin that conviction is our safety. Ito yung para lumalakad tayo sa salita ng Diyos, being obedient to God, doing what God tells you to do, at ito, ang first challenge ni Daniel sa Babylon nung dumating siya. Yung king nag-order sa group na to ng mga youth na, bigyan sila ng mga pagkain, ng mga wine, yung mga pagkain ng hari, yun ang ipapakain sa kanila. Pero anong ginawa ni Daniel? Makikita niya sa Daniel 1, ang sabi, but Daniel made up his mind that he will not defile himself with the king's choice of food or with the wine which he drank. So ganito kalakas ang conviction ni Daniel from the scripture. Amen? Kasi bakit? He remembered in Exodus 34:15, sinabihan sila lang Lord na sabi, the Lord had commanded the Israelites not to eat or drink anything sacrificed for idols, to idols. Na hindi sila pwedeng kumain ng mga pagkain, di ba? Na sinacrifice dun sa idol. So anong ginawa ni Daniel? Kinausap niya yung commander ng hari at nag-ask siya ng permission dun sa official na hindi nila pwedeng kainin yung pagkain ng hari. He suggested na pwede silang i-test after 10 days. Di ba? Na ang bibigay lang sa kanila is water and vegetable, mga gulay. Mga mahilig sa gulay rito. Amen? At i-evaluate sila yung appearance nila. At kung mababasa nyo doon, pag kinontinue yon, that after 10 days, in-evaluate sila, si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan. Si Hananiah, sino pa to? Si Azariah, di ba? Sino pa? Yung isa. Si Daniel. Nakita nila na yung pangangatawan nitong si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan, mas malulusog at mas malalakas sila. Di ba? So dito makikita natin that Daniel held to his conviction and sought to obey the scripture. Anong nangyari? God gave him the favor. Binigyan siya ng pabor ng Diyos dun sa official, di ba? Na patuloy bigyan sila ng gulay lang at tubig, hindi yung pagkain ng hari ang ibinigay. At doon makita natin na ang Lord binless si Daniel at yung mga kaibigan nila. At hindi lang yon. Binigyan sila ng knowledge, ng intelligence, wisdom, beyond all other youths. Diba? Lampas pa dun sa mga ibang youth na kinuha kasi hindi lang sila marami sila.
At doon nakita natin yung nangyari, yung promotion nila doon sa kingdom. Amen? So, we should have the strong conviction about the Word of God. And number 2 requirement is commitment to our conviction. Commitment begins in the mind. Sa mind po natin nag-i-start yung commitment na yan. But it is demonstrated in our action. Kasi doon po natin matitest yung conviction natin whether we live by them, hindi lang dahil pagkumbinyente, pero dapat all the time. Kasi kung hindi po tayo committed dun sa conviction natin, ang mangyayari, pipili na lang tayo. Conviction or preferences. Laging ganon. Conviction o yung gusto mo. Conviction o yung papabor sa'yo. So, pag weak tayo, may influence ka ng mali. Wala na. Nasaan na ang conviction? 'Di ba? But Daniel, sabi ko nga po kanina, made up his mind that he will not defile himself doon sa pagkain binibigay sa kanila ng hari. And that's exactly what we must do as well. Diba? Dapat po ganun natin ang gagawin natin. Sabi sa Matthew 5:16, so let your light shine so people would see our good works and glorify God. Amen? So when we say things, or when we believe one thing yet we live another way, so masisira ang testimony natin. Amen? Sabi natin, naniniwala tayo dito, pero iba ang ginagawa natin. So the question is, what are you going, or what are you willing to give up for your godly conviction? Money? Relationship? Career? So what are you willing to give up to hold on to your godly conviction? Yung conviction natin na, who are you in the Lord? And who are you in your service to God? Sino ka bilang anak ng Diyos? Are you committed na kahit anong mangyari, hindi ka bibigay sa commitment mo sa Panginoon? Katulad ni Daniel, committed siya sa conviction niya kay Lord. Kahit itapon siya doon sa lion's den, o kahit na ihagis siya doon sa, yung pugod na umaapoy, hindi niya ginibap yung kanyang conviction. But instead, anong ginawa niya? Nag-pray siya. Nag-pray siya na kahit pinagbabawalan na sila na pagka tumunog yung kampana, kailangan luluhod lahat ng taga-Babylon doon. Pero hindi niya ginawa yon. Kasi ayaw niyang magsamba sa ibang Diyos. Mga Diyos-Diyosa nila yung statue na gold. Dahil mas gusto niyang sambahin at purihin ang buhay nating Diyos. Amen? Pwede natin palakpakan ng Panginoon. Nothing can persuade him to violate his basic biblical conviction that God has built in his life as a child of God. Hindi niya talaga give up, di ba? Dahil na yun yung kinalakihan niya, dahil yun yung pananampalataya niya, dahil na yung nasa puso at isipan niya. Amen? So, kailangan, sabi nga, committed tayo dun sa ating conviction. And third requirement,
Courage to stand for our conviction. Godly influencer requires courage. Sa totoo lang, hindi naman kaya madali yun, di ba? Kailangan matapang ka pag influencer ka. Katulad ni Daniel at yung mga 3 kaibigan niya. Kasi sabi nga po kanina, every time natutunog yung kampana, kailangan lumuhod sila dun sa statue. At pag hindi nila ginawa yun, pwede sila mamatay. Itatapon sila dun sa nag-aapoy na pugon. 'Di ba? Pero still, ginawa pa rin niya. Amen? Daniel and his friends bravely stood in their conviction to obey the Lord despite the threats and dangers they faced. Yung galit, 'di ba, nung powerful king, but instead, naging faithful pa rin sila sa Panginoon. So, anong ginawa ni Daniel? Daniel kept praying to the Lord when it was forbidden by the Persian law. So talagang patuloy pa rin siya nag-pray. Kahit na alam niya na itatapon sila doon, di ba? Kasama si Shadrach, Meshach, Abednego. So nirefuse nila yung utos ng hari na i-worship nila yung statue. Kahit pa siguro mag-question ng kamatayan nila. So yung ganon, kaya ba natin yung ganon tapang na kahit itapon tayo sa lion's den, hindi ka lulod dun sa statue, kahit na may threat and dangers na sa harapan nila, ganito ba din tayo katapang? Yung kahit anong hirap ng pinagdadaanan natin, problema, tuloy-tuloy pa rin ba tayo kay Lord? Na kahit anong hirap na nangyayari sa buhay natin, yung conviction natin nandun pa rin ba? Godly conviction. Tayo pa rin ba yung tao na walang pwedeng makahinder basta pag kay Lord? Amen? So dito makikita natin that in every challenging situation, Daniel and his friends, they courageously obey their God and trusted Him to handle the consequences. Alam natin, dun sa ginawa ni Daniel may consequences. Amen? Ganon din ba tayo na kahit may consequences, di ba? Yung conviction natin sa Panginoon, yun pa rin. And that's exactly what to do when our conviction are tested. Makikita lang naman natin yan pag nandun na tayo sa testing Yung tinitest na tayo. Amen? Mga ate, mga kuya, kababaihan, kalalakihan, nanay, tatay, mga young people. Kailangan meron tayong courage to stand for our conviction. Amen? Because whether we like it or not, we influence other. Maybe our family, our children, our friends, our office mate, our church mate, our group. They watch how we live. And we influence them purposely or passive, conscious or unconscious. Madalas actually unconscious tayo di ba? Unconscious tayo o conscious tayo, nai-impluwensyahan natin sila. So, sabi nga po kanina, dumadating tayo sa ganito pag natetest yung ating conviction. So, kaya kailangan matapang tayo. Amen? And number 4 requirements is confidence in the God of Scripture.
We must be convinced not only the Bible is true, but that God Himself is trustworthy. Lahat ng mga pangako niya, ng mga salita, di ba, ipupulfill ng Lord yan sa buhay natin. And everything He says about Himself in Scripture is true. Maaaring lahat tayo, or maybe most of us, we may be quick to claim that we trust God, pero pag tinitest na yung faith natin, anong nangyayari sa atin? Pag dumadating na yung difficulties sa atin, confident pa ba tayo dun sa pangako ng Lord sa buhay natin na hindi niya tayo pababayaan? Nakasama natin siya? Are we still confident with the Word of God, yung mga pangako niya sa buhay natin? Willing ba tayong mag-trust kay Lord kahit anong nangyayari sa buhay natin? Yung kahit anong pinagdadaanan natin? Kahit anong laki ng problema natin? Patuloy ba tayo magtitiwala sa Kanya? Patuloy ba tayong maglilingkod sa Kanya? To be a godly influence, sabi nga, we need unshakable faith. Katulad ni Daniel, ni Hananiah, ni Mishael, ni Azariah. Pwede ba nating sabihin na yung sinabi ni Daniel sa Daniel 3:17-18, ang sabi, if we are thrown in the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your God or worship the image of gold you have set up. Ito yung sinabi ni Daniel dun sa king. Imagine mo, di ba, yung hari na mataas sa kanila. Sinabihan niya ng ganito, na sabi niya, o hari, sabi niya gano'n, o king, sabi niya, kahit po anong gawin nyo, hindi po kami luluhod dun sa gold na ipinagawa nyo, dun sa statue na pinagawa nyo. Diba? Hindi rin naman sila nag-plead na, parang awa mo na, Haring Nebukadnezar, diba? Na wag nyo po kaming ipapatayin o wag nyo kaming itatapon doon o spare nyo yung lives natin. No, hindi po sila nag-protest kahit alam nila na unfair yung law. Bagkus, anong ginawa nila? They expressed their faith in God. Tinanggap nila yung consequences ng disobedience nila. Bakit? Dahil naniniwala sila na kaya silang iligtas ng Panginoon. Amen? Hindi lang yon. Kinlaim nila na hindi lang sila i-deliver ng Lord, but He will deliver them out of Nebuchadnezzar's hand. Dun sa hari mismo. Kumbaga parang sinabing, patay kung patay, bahala na. Bahala na Lord, ikaw nang bahala, di ba? Pero nakita naman natin, at the end, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? Now, motivation is, pursuing excellence is not always fun. Sa totoo naman, di ba? Pag talagang gusto mong kaayusan, gusto mo ng excellence, hindi naman ganun kadali. Hindi naman din ganun kasaya palagi. Makikita natin, we may not bring instant result, pero makikita natin at the end, it's worth more than gold. Amen? Sulit, kumbaga, di ba? So, another requirements for a godly influence. A calm spirit when under fire. So, pag yung bang ating conviction ay na-challenge, dumadating tayo dun sa puntong na-challenge tayo, anong ginagawa natin? Nagtatago ba tayo? Nagmumukmuk ba tayo? Nagre-retaliate ba tayo? Or parang hilong-talilong, hindi na natin alam kung anong ginagawa. Diba? Or punta agad kay Beshi.
Di ba? So ano ang dapat gawin? We must keep our focus on God and pray hard. Bakit? Kasi pag hindi natin ginawa yun, anong mangyayari sa atin? We become anxious, napuprostrate tayo, nagiging fearful tayo, di ba? Nasishaken tayo. Katulad ni Daniel, nung narinig niya, di ba? Si Haring Nebuchadnezzar, in-order niya na patayin lahat yan. Sabi niya. Yung mga wise men, di ba? Yung mga, kumbaga parang senior wise men, kasi merong mga matatanda na wise men doon. Kasama ngayon pati yung junior wise men, sina Daniel at yung mga kaibigan niya. Anong first response na ginawa ni Daniel? His response was to pray. Di ba? Hindi siya kung ano-anong ginawa niya, hindi siya nagpatinag. Hindi siya na-shaken o na-rattle na parang anong gagawin ko, punta ako kay Beshi, o kaya magmumukmuk na lang ako, kaya magre-retaliate na lang ako. Hindi ganun, di ba? Ginawa niya is nag-pray siya. Sa Daniel 2:17-18, ang sabi dito, nakita natin, Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends. Sino yung mga kaibigan niya? Si Hananiah, si Mishael, and si Azariah. He urged them to plead for mercy from the God of heaven. Nag-plead sila hindi kay Haring Nebuchadnezzar. Nag-plead sila sa Diyos natin na buhay concerning dun sa mystery. So that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. So pag ganun ang ginawa natin, when we turn immediately to the Lord, when we are under fire, anong mangyayari? Kinakalma ng Lord yung espiritu natin. Pinalalakas niya yung trust natin sa Kanya. Kasi sa totoo lang, di ba? Our God is a sovereign God. He is over everything in heaven and on earth. Lahat. Di ba? And the Lord promised to take care of us and work all things together for our own good. So anong nangyari? Before going to the king, si Daniel and his 3 friends pray to God for wisdom. Nag-ask sila ng wisdom kay Lord at nag-request sila ng compassion regarding dun sa mystery. 'Di ba? Para mapakita ng Diyos at i-explain ng Diyos kay Daniel kung ano yung dream ni Nebuchadnezzar. If you are going to read the book of Daniel, makikita nyo doon yung mga wise men, yung mga old wise men, tinatanong ni Haring Nebuchadnezzar kung masasagot nila kung ano ba yung dream niyang yon. But the problem is, etong mga wise men na to, tinatanong nila ano po ba ang napanaginipan nyo. But King Nebuchadnezzar, hindi niya sinasabi kung ano yon. Kasi gusto niyang malaman na dapat alam nyo. So, kanino lang manggagaling yun? Dapat sa Diyos lang yun. At anong nangyari? Kasi dun sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, nakita niya is a single statue dun sa panaginip niya, di ba? Isang malaki. Extraordinary statue, di ba? Na nakatayo, di ba? Yung appearance niya, it was an awesome appearance, di ba? Yung head niya made of gold, yung kanyang chest or breast it was made of silver. Kung imaginein mo, di ba? Yung belly niya at saka yung thighs niya was made of bronze. Yung leg niya is an iron and its feet was made from iron and clay. So,
dahil sa pagpipray ni Daniel, isang gabi, pagtulog niya, nireveal ng Lord kay Daniel kung ano yung dream na nakita ng hari. Diba? So, nung nalaman ni Daniel yung dream na yon dahil sinabi ng Panginoon sa kanya, immediately, Daniel praised God, saying, "Let the name of God be blessed forever and ever, for wisdom and power belong to Him." Nakita mo, di ba? So, talagang binigay agad ni Daniel yung papuri lahat sa Panginoon. Hindi niya inangkin yung credit, di ba? Doon sa wisdom meron siya na natanggap niya. Bagkus lahat ng papuri ay binigay niya sa Panginoon. So, doon nakita natin yung kapangyarihan ng Lord sa buhay ni Daniel. Amen. And from there, nakita natin na si Daniel nagdedepend siya sa Panginoon sa lahat ng bagay. At pinuri niya ang Lord, di ba? Dahil pinakita, in-explain sa kanya kung ano ang dream ng hari. So, tayo, pag ba may mga ganong pangyayari, binibigay ba natin ang papuri sa Panginoon? O binibigay natin yung papuri sa ating mga sarili? Kasi alam ni Daniel, di ba? Nire-recognize niya na yung wisdom nanggagaling sa Panginoon. Yung boldness niya, taking his stand and stepping ahead of the senior wise men was rooted in his confidence in God. Ganun siya ka-confidence sa salita ng Diyos sa buhay niya. 'Di ba? Ganun din ba tayo na pag dumadaan tayo sa matinding pagsubok sa buhay natin, yung confidence ba natin sa Word of God na hindi ako pababayaan ng Panginoon, alam ko, hindi niya ako ipapahiya. Yung ganon. Ganon din po ba tayo? So as a godly influencer, dapat po ganon tayo. Amen. And number 6, requirements or principle of a godly influence. A Christ-like spirit. Do you know that na isa sa mga katangian ng isang godly influencer is yung marunong magpatawad? True. That is a Christ-like spirit. Willing to forgive no matter what, kahit ano pa ang nagawa, masama sa'yo, without any retaliation. That is a Christ-like spirit. Amen? And I believe, di ba, malakas yung conviction ng Holy Spirit sa'yo. Bakit? Makikita natin through the story of Daniel, marami siyang rason to be bitter. He had so many reasons to be bitter and resentful toward the king of Babylon, si Nebuchadnezzar. Bakit? Kasi inatak yung kanilang city. Kinuha sila, tapos ginawa silang captive, nandun sila sa foreign land. Diba? Pero wala tayong makikitang evidence in the scripture that Daniel held a grudge or even retaliated. Hindi tayo mababasang gano'n na nag-retaliate si Daniel, diba, na nagtanim siya ng galit dun sa king. But instead, he faithfully served all the kings na above him, yung over him, without any resentment. Sometimes our greatest influence on others is when we see us forgive those who wrong us. Yes, makikita talaga yon.
Hindi natin alam, hindi natin nakikita. Diba? Maybe we are unconscious that the greatest influence we have is when they see us, diba, na kahit ano pang nagawa niyan, kaya natin patawarin. Especially our loved ones, our family, our churchmate, our friends, and those people around us. Pipili ka lang naman eh. Am I willing to forgive or to continue my grudge? A godly influence hindi mapagtanim ng sama ng loob. Willing tayong magpatawad no matter what without any retaliation. Amen? Eto, nababasa ko lagi ito sa FB Palagi ko nababasa. Yung sabi dun na, I believe this is an ungodly influence. Right? Influencing others to hate someone is an act or form of witchcraft. We can call it like a bad influence, but it's true. Nababasa natin palagi yun di ba? Sa FB. Pero you know what? I believe in the Bible, Daniel and Joseph are the exact example of pure and forgiving Christ-like spirit ever in the Bible. Kung alam nyo din yung nangyari kay Joseph, di ba? So, silang dalawa. Amen? And number 7, the last but not the least, requirements or principle of a godly influence. A consistent walk with God. If we want to be a godly influencer, we need to be consistently with our walk with God. Makikita natin that Daniel owes some influence with his friends, kings, officials, and people surrounding him, result of his godly conviction, but also his consistency of his walk to God all the way through. Amen? Kasi makikita natin throughout the life of Daniel, consistent siya dun sa walk niya with the Lord. Hindi siya nag-proclaim ng bagay na to, pero ito ang ginagawa niya. Namuhay siya with integrity. His uncompromising stand earned him the respect of his friends. Yung mga governing official, yung mga kings, the entire nation. So, isa siya sa example ng isang believer na dapat nating tinutularan. The consistency of holding to our conviction and walking in obedience to God is what makes our influence godly and effective. Siyempre, sabi nga, malulus natin yung influence niyan kung hindi tayo consistent. Kung inconsistent tayo dun sa principles that we proclaim. I know naman, di ba? We may not have the kind of influence that Daniel had. Nobody's perfect, di ba? But of course, sabi nga, at least we are trying our best. Sana man lang pumapasa tayo, di ba? But your influence to other friends, relatives, children, churchmate, office mate, di ba? We can influence them either for good or for bad. Whether you know it or not. Purposely, consciously, unconsciously, who is in your life listening to what you say and watching how you live
And what kind of influence are we what kind of influence are we exerting on them? So, pwede po tayong tumayo. Siguro hindi na lang tayo lalayo, 'di ba? Sa ating pamilya, in our family. Ako, I'm glad, 'di ba? Marami akong nakikita dito na parents with their children, they influence them na kasama nilang mag-church. Praise God for them, 'di ba? Or even their families, they influence them to come to church. Praise God for them. But of course, sabi nga, nobody's perfect. Sa ating tahanan, di ba, sabi nga, Father says this, and he do this. Mother says this, and he do this. They claim this, but they do that. So, ang nangyayari, tung sa mind ng bata, di ba, nakukonfuse siya. Nakukonfuse. Iniisip niya, bakit ganon? Siyempre, sabi niya, magulang ko ito. Siyempre, magtatrust ako. Pero ito ang sinasabi nila. They claim to be a Christian, but I see this action. They claim to be amoral, but I see pornography. They claim to be pure, but I see what they drink. They claim to be a good church member, but they don't go very open. They claim to honor God, but they don't tithe. So ang nangyayari, may confusion. Amen? May confusion. Of course, maaaring hindi natin nakikita sa mga bata yon. Hindi mo naman kita yung heart nila eh. Pero hindi natin pwedeng sabihin na wala yon. Na walang ganon. I guarantee you, maybe it's not all, but there are some. Kaya ang nangyayari, there are some, hindi natin sila, nakukonfuse sila, hindi natin sila maisama sa church. Or maybe they lose the desire to serve God or to accept Jesus Christ as their Lord and Savior, not only for our children, maybe from our family, office mate, or someone nakakilala natin. Diba? Sasabihin nila, bakit ako sasama dito pag ini-invite akong pumunta ng church? Para saan? Wala naman akong nakikitang pagbabago eh. Diba? Kaya to those people na meron silang na-invite, meron kayo that's influence. Even your families na nadadala nyo sa Panginoon, that's influence. Because they see something in you. And I believe one of those things are godly influence. Amen? Kasi hindi natin pwedeng sabihin, Sister Jen, matatanda na sila eh. Alam naman nila yun eh. Kahit sa mga anak natin. Diba? Hindi pwedeng ganun eh. Lalo na sa mga anak natin, sabi ko nga, you lay that foundation mula nung bata siya.
Kaya hindi natin pwedeng sabihin, malalaki na sila, may isip na sila. Now, sa pamumuhay natin ngayon, kung tatanungin natin ang mga anak natin, did your parents give you a godly influence? Ano kaya ang isasagot nila? Ako, pwede yung tanungin ng mga anak ko. And I believe marami din dito na mga magulang na nakita ko yung impluensya nila sa mga anak nila. And I praise God for that. Sa ating mga ka-churchmate, sa ating mga kahilala, piliin natin na maging godly influence tayo. Kasi, nire-represent natin si Lord sa buhay natin. I know, walang perpekto, diba? Walang magiging perpekto hanggang pagdating natin sa langit. Isa lang perpekto sa atin. But at least we are trying our best. Especially sa ating mga anak. Diba? Kasi whether you like it or not, tinitignan nila tayo. Sino pa ba titignan nila? Alangan naman ibang tao. Diba? As sa mga magulang na nagagawa nila yan, keep it up. Keep it up for them. Kasi kahit anong mangyari, especially kahit malalaki yan, dumating ang araw, wala ka na. Pero hindi nila makakalimutan na si Mami, si Daddy, dinadala kami lagi sa church every Sunday. Makikita nila yun eh. That you are always in the church. Diba? Sa mga iba naman na ginawa nila ang best nila. Ginawa ng parents ang best nila. But still, yung mga anak, they choose to go on other way. Alam ng Lord yan, may exemption doon. Basta importante, we did our part. Si Lord nang bahala doon. Amen? So, let's choose to be a godly influence.